God. Sige po. Simulan natin yung umagang ito. Buksan natin yung Bible natin sa Isaiah po. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Sige po, pasok na po lahat. Hindi ka ba lang sige. Sige po, pasok na lahat. Okay. So, praise God. Basahin po natin, Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Basahin po natin ulit. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Let's pray. Pagit po natin ito. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. Lord, I pray today as I preach your word, ikaw ang Diyos na patuloy magtulong mong salita. I pray, Lord, na continue to speak to your people, continue to touch their hearts, their lives. And I pray, Lord, na as I preach your word, patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng karunungan, ikaw ang magbigay ng tapang. I declare, Lord, lahat ng matututunan nila ngayon, hindi lang ito basta nilang maririnig, kundi ito i-apply nila, Panginoon, sa kanilang buhay. At ito, Panginoon, ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng lahat ng mga narito. Salamat po, Lord, sa lahat. Ikaw lang ang pang itinataas, and nice your blood to cover this place. And I rebuke every distraction to the enemy sa isipan ng bawat isa, Panginoon. Itutuon namin ang aming paningin sa iyo. Wala na pang iba, Panginoon. Salamat po, Lord. With the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Rapak mo natin ang Lord. Praise God. So, ang topic po natin ngayong umaga ay The Motivator. The Motivator. Alam niyo po, as a Christian, isa sa na-prove ko na ang tao, hindi talaga siya as in ma-encourage na ma-encourage. Maliban na ang Holy Spirit talaga ang mag-motivate sa kanya. Amen! Alam ko talaga natutunan ko. Marami na akong ma-encourage. Marami na tayong mga na-motivate. Pero sa ending, talagang maliban ang kumilos ang Lord sa buhay ng tao, wala pa rin talaga yan. Wala pa rin. Kahit naranasin nila ba yun na kung nag-lead kayo ng tao na, minotivate mo lahat. Nalala ko dati ngayon sabi na, lahat ng versikulo sinabi ko na. Lahat ng versikulo, in-encourage ko na. Pero hindi mo pa rin talaga. So, doon ko na-realize na kailangan maintindihan ng isang Kristyano, ikaw mismo na ang motivator, hindi siya tao. Lord talaga siya. Amen po ba? Kasi alam mo ito yung natandaan mo, hindi ka magtatagumpay sa Christian life mo kung lagi na lang tao yung gusto mo mag-motivate sa'yo. Alam mo, tao lagi yung gusto mo mag-motivate sa'yo, people pleaser ka. Ako lang sasabi, if you please man, hindi ka magtatagumpay sa Kristyano. Hindi ka magtatagumpay bilang Kristyano kung people pleaser ka. Hindi ka magtatagumpay sa Kristyano kung iniisip mo kung ang iniisip sinasabi ng ibang tao. You will not go into success as a Christian. Kasi ang ending mo rin magagawa ka talaga eh. Amen mo ba? Amen mo ba? Kasi alam nyo, sa Kristyano, yun lang po sabi ko, Lord, ang dami ko nung, alam nyo kung babasahin yung mga chat ko, yung mga messenger ko, marami po ako dito mga in-encourage. Marami po ako dito mga pinamotivate. Pero kahit anong motivate ko sa kanila, ayaw pa rin talaga nila makinig. Doon ko na-realize na mahirap i-motivate ang taong hindi kustos. Mahirap ang i-motivate yung taong hindi, walang relasyon sa Lord. Alam niyo ba yun? Kahit anong motivate mo sa isang tao, pag yung taong yan, hindi talaga sa totoong magsisi sa kasalanan niya, kapag yung taong yan, ayaw niya talikuran yung dapat talikuran, walang mangyari. Kahit babasahin ko yung ditong message, katulad kagabi, meron akong chinat kagabi na sabi ko, bro, itong chinat ko na to, palagi itong in-encourage ko ito araw-araw, pero sabi ko sa kanya, bro, for now, nagkaroon na kasi kami ng kumbaga inano ko siya, in-end ko na talaga. Sabi ko, bro, sa ngayon, hindi na ikaw, officially hindi ka na muna part ng ministry. Kasi wala na. For formality lang to, sabi ko kasi hindi kita nakausap, hindi ko kasi nasabi sa'yo kasi I give chance for long time. Wala talagang closure, wala.
pero sabi ko, tinanggal ko na talaga siya. Kasi sabi ko yun na rin yung dapat. Kasi reply siya, sabi niya, thank you po, Pastor, salamat po sa pangkulawa. Tapos, sabi ko, basta patuloy ka lang sa Lord ko ng kalooban. Pero alam mo yung napulpulin, sabi ko, talagang hindi mo mamotivate yung tao pag ayaw niya. Kaya sabi ko, alam mo sa challenge yung tuturo ko sa inyo, huwag kayo magbibig. Amen po ba? Mauubos ka. Pag nagbibig ka, like yung tao mag-stay, mauubos ka. Naranasan ko kasi yung magbig eh. Naranasan ko na yung mga tao parang ibibig mo, mag-stay ka lang sa Lord. Pero sabi ko, ayaw mo na. Kasi alam mo yung word mo sa harapan ng Lord dapat, amen po ba? Una-una, hindi naman sila yung motivator mo eh. Ang motivator mo ang Panginoon eh. Diniman niya ako ng Lord, way back, sabi niya, sino bang nagpadala sa'yo dito sa Nara? Sino bang sabi mo, Pastor, di ba ako? Hindi sila. So, sabi ng Lord, stop asking for motivation sa tao. I am your number one motivator. Amen po ba? So, ganun din sa buhay ng bawat isa. You are not here because of people. Nandito ka para sa Lord. Amen po ba? So, dapat maintindihan mo kung sino ba ang motivator mo. Siguro sa mga bilin, naranasan nyo na ma-motivate kayo ng mga tao sa paligid nyo. Pero kung mapansin nyo, walang power yung motivation nila. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi kumikilo sa pride yung word sa life mo, walang power yun. Ako naranasan ko na yung motivate ako ng motivate, pero parang lahat ng motivation nila sa akin, parang hindi pa rin ginagawa ko, hindi ginagawa. Pero malibang mag-decide talaga ako, doon ko naintindihan na effective motivation nila. Pero hanggang hindi ako nag-decide, wala talaga. Actually, naiinis ako sa mga nag-motivate sa akin kapag nag-decide ako na ayaw talaga. At ganoon din yung mangyari sa inyo. Kahit i-motivate ka na i-motivate, ang ending niya naiinis ka lang sa akin. Kasi ayaw mo naman talaga pakinggan ako eh. Amen po ba? Totoo na, naranasan na ba i-motivate kayo? Pero ayaw niyo naman mapakinggan yung motivation. Kasi ang totoo, ayaw niyo naman talaga bitawan. Ang ending, magagalit ka pa sa nag-motivate sa'yo. Yung tao na pumotivate sa'yo, kinakaaway mo ba? Di ba? Totoo, naranasan ko yun. Meron akong kaibigan na in-encourage ako lagi mag-gym. Naiinis ako sa kanya. Naiinis ako, sabi ko. Naiinis ako. Binano na kasi ako, naloko na ako. Sabi niya, gano'n na. Tapos, naiinis ako, pero sa isang ganda, naiinis ako kasi ayoko. Naiinis ako kasi marunong kasi sa akin. Naiinis ako, pero sa isang ganda, doon ko na-realize na pag once na gusto mo ng isang bagay, doon ka talaga hindi maiinis. Doon mo kunawaan yung gusto niya. Ganun din sa spiritual. Maiinis ka talaga sa Diyos kapag ang Lord in-encourage ka ng in-encourage. Maiinis ka sa tao kapag bin-motivate ka niya may motivate kasi may ayaw kang pagbitawan. Pero alam mo, sa topic na to, ituturo kung gaano ka-importante na bilang isang Kristiyano, makilala mo talaga yung motivator. At sa Bible, marami pong, alam ng iba, yung mga Kristiyano nagtagumpay dahil sa tao, wala. Sa Bible, ang mga Kristiyano nagtagumpay dahil sa isa lang ang motivator nila, ang Lord. At dito sa verse na babanggitin natin, ito yung mga karakter sa Bible na kilala, na makikita nyo na walang nag-encourage sa kanila na tao. Si Lord lang talaga yung motivator nila. Kasi totoo, kahit makalibutan ka ng mga taong grabe mag-motivate sa'yo, kung ang Lord wala sa buhay mo, backslide ka. Amen po ba? Dahil, sabi nila, di ba? Sabi nila, sumama ka sa mga umaapoy na apoy ka, pero ang dami ko nung nakita sumama sa umaapoy na backslide pa rin. Ang dami ko nakita sumama sa mga umaapoy na kasama, kumaligod pa rin. Si Judas lang, si Jesus na kasama, kumaligod pa rin eh. Talagang apoy lang, sa talagang consuming fire. Di ba? Siguro makita na, kahit kasama mo pa yung mga umaapoy, kahit kasama mo ng number one motivator, kung wala kang tamang relasyon sa Diyos, kalikod ka pa rin talaga. Amen po ba? Kasi naranasan ko yan na, bakit gano'n? Wala apoy naman na, bakit may isang bakit may tumatulog pa rin? Nung nakita na, okay. Meron kasi problem sa relasyon niya sa Diyos. Kaya we need to fix yung relationship to God. Kasi dito sa topic natin, ipapakita yung mga character sa Bible na si Lord lang talaga yung motivate sa kanila. And I declare na after reading this, ikaw mismo, mas palalimin mo kapag yung relasyon mo sa Lord. Kasi siya yung, alam mo pag nawala yung Diyos sa buhay mo, wala ka na. Pag nawala yung motivator, wala na. Ako, to be honest, namamotivate ako sa inyo.
Pero hindi kayo ang motivator kasi Lord. Kung tutuusin, problema ang dala ng tao. Lord lang talaga ang motivator ko. Totoo na. Amen mo ba? Totoo lang. Mas marami ang dalang problema ng tao, pero ang Diyos kahit isang beses, wala siyang problema binigay sa akin. Siya talaga yung number one motivator. Alam mo yun? Alam mo kung motivator, sabi ko rin walang makakapantay sa iyo, Panginoon, kasi ikaw yung motivator na kahit isang beses, walang rason para talikuran ka, kasi wala kang binigay na problema sa akin eh. Kasi minsan yung mga tao motivator mo, may problema kung binigay sa iyo eh. Pero ang Lord talaga, wala. Kaya, siya talaga ang number one motivator ko. Sa lahat ng ginagawa, siya talaga. Not people, di ba? Kasi, pag tao mo binigay ang motivation mo, mawala ka. Pag wala ako, wala yung motivation mo. Pag wala ako, wala ka na. Sigurado yan. Pag sa leader mo, gusto mo lagi mag-motivate sa'yo. Pag wala leader mo, sigurado wala ka na. Amen. Kung ako nag-asa sa tao, ngayong pastor ko, wala siya, wala na ako dito. Pero kasi, ang Lord ang number one motivation. Kaya nga, bilang sa Kristiyan, hindi yung pwedeng baliwalain yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pag-pray, pag-fasting. Hindi ko pwedeng baliwalain yan kasi yan yung tanging paraan para mapalapit ka sa motivator mo. Pero pag wala ka ng ganyan, ako, walang taong nagtalikod sa Lord na babad sa prayer, na babad sa Bible reading, babad sa fasting. Lahat ng mga tumalikod, na mamatay yan. Gutom. Walang prayer. Pag wala kang prayer, wala ka ng oxygen spiritual eh. Pag wala kang Bible reading, gutom ka na spiritual eh. Pag wala kang fasting, laman mo na yung nag-i-increase eh. Kasi, siyempre, yung fasting, kinukrucify yung flesh natin. So, walang reason. Pero ang point dito na, sino ba ang motivator mo? Kaya dito, after this, I hope maintindihan mo, sino ba talaga mag-motivate sa'yo? Nag-motivate ka ba dito ka ba sa church because of gusto mo may patunayan ka sa tao? Nandito ka ba kasi gusto mo may lahat? O si Lord ang reason natin nandito? Kasi ako po, to be honest, hanggang ngayon, maraming mga experience ng persecution. Pero realize ko na, hindi ko sila dapat pansinin. Pansinin mo lang ang Lord. Amen mo ba? Amen mo ba? Ano kapatid? Ito totoo to ha. Darating ang tayo mga Kristyano magkakanya-kanya. Darating ang tayo pag nagkaroon ng kagipitan, magkakanya-kanya tayo. Sample na lang ng pandemic. Pandemic, nagkanya-kanya halos lahat. Maraming sa bahay lang na lockdown. Pero maraming tumalikod. Diba? Ang purpose ng church dito, palakasin ka, para pag dumating ang tayo ng kagipitan, kaya mo. So ngayon pa lang, kailangan mo talagang maging matatag. Amen po ba? Kailangan mo maging, dapat alam mo kung sino ka sa harapan ng Lord. Amen? Kaya, napaka-importante makilala mo na sino ang motivator mo. Sa Bible, may mga character po na si Lord ang nag-motivate na sa kanila. Almost lahat, pero isa-isahin natin kung sino-sino sila. Number 1, God motivates Joshua the warrior. Sino motivator ni Joshua? Si Lord. Yung taong sumakop sa Israelites, yung taong kumalaban sa mga higante, walang taong nag-motivate sa kanya. Walang leader na nag-motivate sa kanya. Si Lord lang. Nabasa niyo ba sa Joshua? Ano sabi ni Joshua chapter 1 verse 1 to 9? Sabi dito, pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua. Ito na si Yahweh ang nagsabi kay Joshua, na anak ni at lingkod ni Moises. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, umandak ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan. Sa silangan ng malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng Hiteo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang kakagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Magpakatatag ka at lakasan mong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila. Ayon sa pangako sa inyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Sundin niyo mabuti ang kautos ang ibinigay sa inyo ni Moises.
Huwag kang susuway sa anumang nakasabi doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Sapagkat akong siyawan na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Alam niyo po, kung basahin niyo yung book Joshua, isang beses lang sinabihan mo si Joshua. Isang beses lang. Yung encouragement ng Lord ng isang beses na yun, nagsakot ko talaga yung buong Israel. Doon mo makita na dito sa Bible, ang sinakot ko kinalaban nila mga higante, kinalaban nila maraming mga Israel. Sinakot nila yung kalaban eh. Isang beses lang. Isang beses lang. Pero ano yung point dito? Hindi ito sa isang beses lang. Ang point dito, kilala kasi yung Diyos na yung Diyos niya. Amen mo ba? Totoo yung kasabihan mo, one word is enough for a wise man. One word is enough for a wise man. Kung pinapunta ako ng pastor ko dito sa Lara, enough na yun. Kung sinabihan ako ng Lord na pastor ko, sinabi ng Lord, pumunta ka dito sa bayan ng Lara, pastor ka, enough na yun. Kahit maraming mga pain, kahit maraming trials, kahit maraming accusation, hindi ako sabi sa pastor ko, pastor, balik na ako sa bayan ko, ayoko na dito. Hindi ako sabi ng ganun, promise, alam ng Lord yun. Kasi ang iniisip ko, pag ginawa ko yun, wala. Sayang yung testimony mo, si Lord ang Diyos mo. Di ba? Kasi dalawa lang makapahiya dito. Si Lord, si ikaw o si Satanas. Amen mo ba? Kaya, may point ko dito kapatid na, kung kilala mo ang Diyos mo, hindi ka dapat po ulit magsabihan. Amen mo ba? Amen mo ba? Si Joshua, isang beses lang siya sinabihan na, wala si Moises. Binalita na lang sa kanya na patay ng leader niya. Sabi sa kanya, Joshua, patay na si Moises. Siyempre, isipin mo pagkamatay na ng leader mo, kung kakausapin na ng Panginoon, ikaw ang susunod na magpupunta doon magsasako. Ikaw ang leader na ng Israelites. Ang lead ko sa Israel, hindi isa, dalawa. Hindi tatlo. Kaya kung isa, dalawa, tatlo pa lang ikaw, nagpaparaling ka na ka na, tingnan mo yung faith mo. Tapos nagpipray ka, Lord, gawin mo kung matulad ni Joshua, be strong and courageous. Si Joshua po nililid almost 600,000. Sabi sa Bible, almost 600,000 ang nililid nila Moses. At yung 600,000 na yun, hindi lang yung 600,000. Alam ni Joshua na sa panahon pa lang ni Moises, may mga pasaway na. Alam ni Joshua yun. Alam ni Joshua na, siguro si Joshua na doon, sabi ni Joshua, bakit na-stress ka kasi Moses dito sa Moses, di ba pasama mo sa ako? Di ba? Kasi nakita ni Joshua yung mga nagrebelde kay Moses. Nakita ni Joshua yung mga reklamo ng mga tao. So pwede si Joshua magsabi na, dami-dami pasaway. Ayoko. Ang dami-dami sakit sa ulo. Ayoko. Pero alam mo, ang ginawa ni Joshua, pinakinggan nila ang motivation ng Lord. Magpakatatag ka at lakasan yung loob mo. Kasi pag leader ka, talo ka kapag mahina ka. Talo ka kapag hindi ka matatag. Amen mo ba? At alam mo, ito yung maganda Sinabihan siya ng Lord na, sundin mo na mabuti ang utos ko, basahin ang aklat na kasulatan. Sinabi ng Lord yung paraan para magtagumpay ka. Mag-meditate ka ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Pwede mo makita na si Joshua, nagtagumpay siya, hindi dahil sa leader niya, hindi dahil sa tao. Sila actually, dalawa sila ni Joshua Caleb. Sa panahon, makikita mo pa lang sa Bible, walang naging kahit sa kanila kahit kung susugudin ng Israel, ay yung Israel dati, yung sasakupin nila, sila mismo yung nagsabi na sinabi ng Diyos, atin na yung lugar na to, kaya natin sila po sa inyong nangingante. Alam mo meron sa kanila, puspos sila ng Banal na Espiritu. Puspos sila. Kaya ang pagiging puspos, hindi mo siya pwede sabihin na ngayon lang. Ang pagiging puspos dapat palagi. Amen po ba? Anytime pwede kang bumagsak. Anytime pwede kang mag-down. Anytime pwede kang matumba. Amen po ba? Kaya ang point dito na, dapat kilala mo ang Lord mo. Kasi sa akin,
Walang rason para tumalikod ka sa Panginoon. Siya naman ang motivator mo eh. Amen po ba? So ito makita mo, yung greatest warrior sa Bible, si Lord ang number one motivator na. Kung gusto mo maging greatest warrior, sa Lord ka lagi lumapit. Sa Lord, ano ba yun? Lumuhog ka, magpakumbaba ka, umiyak ka. Amen po ba? Amen. Lumuhog ka, umiyak ka, magpakumbaba ka. Gawin mo lahat para ibis mo ang Lord. Ayaw mo lang kung hindi kikilos ang Lord sa buhay mo. Ayaw mo lang kung hindi ka makalaya. Kasi kapag best, kapag the best yung ginawa mo para sa Lord, higit pa sa inaasahan gagawin niya sa buhay mo. Amen po ba? So kung gusto mo maging greatest warrior, si Lord pa rin ang number one motivator. Amen? Hindi tao. Hindi tao. Hindi si leader. Hindi ka churchmate. Parang tayo, taga-church pa minsan ang gagawin sa'yo. Taga-church pa minsan ang atake sa'yo. Kung hindi taga-labas, taga-church. Pero alam niyo po, sa Christianity, hindi mo maiiwasan yan. Amen mo ba? Kahit saan, ang dami ko naman, kahit saan yung mga ganyan. Nalala ko dati sa TikTok, may nagsabi sa akin na, Pastor, ganito sila sa church, inaano nila kami, inaano nila ako. Sabi ko, ano ba natin? Kapalin mo? Suntukin mo? Ano sabi sa Bible? Love your enemies. Sabi ko, alam mo, hindi mo ang problema yan. Ang problema ikaw. Kung naiintindihan mo lang love your enemies, wala nasa parang sumbong ka. Amen mo ba? Totoo naman. Never ako nagsumbong kay pastor sa mga issues sa buhay ko sa church. Right? May nagsabi sa akin dati na, alam mo ba, Vince, hindi ka na spiritual. Hindi ako nasabi kay pastor niya sa, Pastor, alam mo itong tao ko sinisiraan ako. Wala, kasi sa isip-isip ko, bahala ka, wala isipin mo sa akin. Kasi at the end of the day, sila na nakakaalam ng tama at mali. At naniniwala ko ng Lord sovereign. Kaya nagsabi sa akin dati na, Vince, bakit mo sinachat yung babae? Bakit nag-ano-ano kayo ng babae? Isip-isip ko, pinatawag ko sa office, hindi ko kinausap yung nag-chat sa akin. Kinausap ko yung pero hindi ko kinausap yung nanira. Isip-isip ko, mas nakakatawa yung taong nagagawa ng kwento kasi sa... Alam mo yung narinis ko, kaya na iba ito, may sila ko nakakatawa sila kasi alam mo ito. Alam mo lahat hindi nawala sa Lord, lahat na sila nawala. Kasi nga, sovereign ng Lord, sa huli, ang Kristyano, pag Kristyano ay hindi ka excuse sa mga accusation. Hindi ka accuse sa mga yan. Pero ang totoo yun, magsisi ka. Amen po ba? Pero yung point ko na ako sa Kristyan, talagang ano, wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Kahit kung kailan dati, pinahiya ako sa harap ng congregation, hindi talagang ano, ako yung topic. Kasi ang naisip ko, kung ako yung dapat magamitin Lord para matutok ng mga tao ito, bigyan. Kasi kung hindi ako sino, di ba? So isip-isip ko, grabe ng pampaya sa akin ng magulang ko dati. Yung papa ko dati, pinapalo ko sa daming tao sa Puerto, barangay, pasig ka ng ng lantok, doon kayo daming tao. Kahit wala yung lagi tambay dyan, ang bulusin ka ni papa. Ano talaga, paspatin niya. Nakasamundo ka pa. So, kasi alam sa Bible, ang sabi ng Lord, there is no condemnation in Christ. Kung talagang kay Kristo ka, walang condemnation na. May na-condemn, pero mas mananaig pa rin yung aral. Mananaig pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So yung point din, kapatid, na as a Christian, Lord pa rin number one motivator mo. Amen? Amen po ba? So yan po number one, si Joshua. Number two, God motivates David, the man after God's own heart. Sa Bible, sabi dito, 1 Samuel chapter 30, verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pababatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Tingnan mo si David malapit sa puso ng Diyos. Ito yung time na may sinugod sila David na isang lugar. Tapos, ang nangyari, sinabi ng Lord, sugudin nila yun. Okay, habang sinugod nila yun, yung kampo na iniwan nila, sinugod din. Siyempre si David, parang bakit kasalanan ko? Kaya inutos ng Lord, tapos sakupin natin yun, tapos pagpunta natin dito, namatay yung mga natin, pati ako sa silin mo. Pero tininig ko si David,
talagang naging panig na. Kasi, pinag-usap, ito tinata, pagbabatuhin siya ng mga kawal niya. Dami niyang kawal. Talagang ano siya, pinag-usapan kasi namatay yung mga anak ng mga kawal niya. So si David talagang batuhin, kaya ikaw, binabato ka, tapos running ka na. Alam mo, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka katulad ni David na dumudulog ka kay Yahweh. Amen mo ba? Amen mo ba? Tama, ano mo ng idlat? Pag binabalisa ka dyan, pag napapraning ka, pag nag-isip ka, bakit ganyan ka? Hindi ka nag-pray. Amen mo ba? Kasi kung katulad ka ni David, sabi sa Bible, si David nung time na, ito physical mo ito ha, physical, harap-harapan. Pinag-usapan siya ng mga tao, tapos may mga bato, babatuhin siya. Pero nang ginawa ni David, dumulog siya kay Yahweh ng kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Talagang dito makita mo na si David, kung wala ang Diyos, bagsak na siya. Amen mo ba? Tandaan mo, si Lord lang ang magpapalakas ng loob mo. Amen mo ba? Lord lang. 1 Samuel chapter 18 verse 14. Sabi dito, at anuman ang kanyang gawin, nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Alam mo, ganun din. Kung gusto mo magtagumpay sa lahat ng ginagawa mo, si Lord lang dapat ang number motivation mo. Tandaan mo lagi, yung mga leader mo, pastor mo, sino lang naka-church mo, lagi mo lang dating na vessel sila ng Lord para i-encourage ka. Daluyan lang sila ng Panginoon para i-motivate ka. Pero hindi sila ang motivator mo. Amen mo ba? And as a leader, as a pastor, hindi mo rin pwede sabihin na ako ang nag-motivate sa iyo. Si Lord lang po ang nag-motivate sa kanila. Daluyan ka lang. Amen mo ba? Ako lang din naisip ko na nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit ng Lord to encourage me. Nagpapasalamat ako sa buhay nila. Katulad ko gawin yung chinat ako, sabi ko, praise God sa buhay mo kasi ginamit ka ng Lord para makapatag ako. Pero hindi ko sinasabi na salamat sa Lord yung encourage mo ko ha. Lagi kong inaano talaga na dahil sa Lord ginamit ka niya. Kasi ang Lord pa rin ang reason bakit ka na dito. Amen mo ba? So ganun din po kapatid na kung gusto mo magtagumpay ka, dapat malinaw sa isipan mo si Lord lang talaga ng Lord encourage mo. Amen mo ba? Siya yung Lord motivator mo. Si David, ganun yung mindset niya. Si David, babasahin mo sa awit, talagang si David, wala akong mababasa na may sinabi siya na tao ang source ng motivation niya. Si Lord lagi. Sabi ni David, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Awit 27 verse 1. Sabi dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang loob ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Awit chapter 18 verse 1 to 2. O Yahweh, ikaw aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at isang sandalan. Alam niyo po, David, alam niyo na kay David, nangalunan siya. Di ba nangalunan si David? Imagine mo kung gano'n siya ka-down. Nasira yung pamilya niya, nasira lahat. Pati mga tauhan niya, inatake siya. Pati anak niya mismo si Absalom. Silipin niya lahat ng asawa niya sa harapan ng buong Israel. Maging si David mismo pinalusaan ng Lord, anak na namatay. Pero may nabasa ka sa Bible na nag-encourage kay David. May nabasa ka na sinabi na David, bangon lang. Ayan. Oo. Okay lang yan, namalun na ka. Bangon lang ulit. Wala. May nag-encourage ka kay David na dito sa atin, pag may mga magagawang kasalanan, wala rin, nakapaglako ka, nakapagbura ka, nakapag-ingat ka, sila lang, meron mo nilapit siya, bangon ka lang. Patuloy ka lang. Diba? Pero kay David, yung anak na si Absalom, tinalaban siya. Mga asawa niya, galit sa kanya. Mga takbuang Israel, pati hari, sabi na sa Bible si David, naglaway-laway para lang magpanggap na kayo. Diba sa Bible, nakalagay na hinahanap si David, tapos mga tagpuan siya, nagpanggap siya na may sira ang ulo, naglaway-laway siya. Tapos yung kapatid ni Sarah ka ng hari, sabi sa kanya ng hari, ilagay ko sa akin yung balon na yan, nagdami na ng balon dito, nagdami mo pa. Nabasa mo ba yun sa Bible? Hindi nabasa, pero mo basa yung Bible eh.
Diba? Pero in-encourage ba kay David na, David, bangon lang. Alam mo lahat, pinalikuran si David. Lahat. Pero bakit siya nakabangon? Ba't siya nagtagumpay? Pinalikuran siya ng lahat, pero hindi niya pinalikuran ng hindi tumalikod sa kanya. Amen mo ba? Sino? Si Lord. Amen? So, hindi mo mapapansin, talikuran ka man ng lahat, walang pakialam, yung pagtalikod sa'yo ng lahat, hindi doon nakadefine yung pagiging makagumpay mo sa mundo. Pwede kang magtagumpay kahit tinalikuran ka ng lahat. Basta't wag mo lang kakalikuran yung Diyos mo. Amen mo ba? Sa online, ang daming mga issues, ang daming mga napahiya online, ang daming mga nabash, ang daming mga nakagawa ng mali, napahiya, mga public figure. Pero makita, hindi na napapansin, lahat ng mga napahiya online, dinas sila online, tapos nung nagbago sila, nag-bounce back sila pabalik. Mas dinilas sila ng Lord. Di ba? Kung nakinig sila sa boses ng tao, wala na. Pero mas doon din yun yung naging wake up call sa kanila eh. Alam mo kahit sa akin, totoo lang, pag may mga tao na akusahan ako, binabato ako, dinala-alahan ako, parang tinatraitor ka, binibitray ka, mas lalo lang ako na-encourage na makita sa Lord. Talaga, doon ako na talaga na, parang kagabi sabi ko, habang kinakausap ko ako, sabi ko, Lord, talagang habang nagpapili ako, sabi ko, Lord, mas talagang sa dami ng pinagdaanan, mas napuprove ko talaga, mas napuprove na ikaw lang talaga yung tapat, wala yung iba. Alam mo yun? Kaya alam mo kapatid, ganun din eh. Si David dapat kung natulad tayo ni David. Dapat sa buhay mo, alam mo na agad na yun, na yung motivation mo, saan lang galing. Amen? Si David, hindi niya lang alam. Pinagmamalaki pa ni David. Alam mo, hindi lang ni David alam. Kasi tingnan mo sabi dito, awit 18:1-2, sabi ni David, O Yahweh, ikaw ang aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking bagong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Diyos at kalungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Makita mo dito na si David, hindi lang niya kinikip sa sarili niya. Sinishare na rin talaga sa mga tao na si Lord lang talaga ang sa buhay ko. Amen? At yun yung nababasa natin ngayon. At gusto naman gawin ka rin. Gawin ka rin sa buhay mo. Na dapat sa buhay mo, si Lord lang din yung dapat ipagmalaki mo. Dapat sasabihin mo rin na, kahit ikaw mo ako si Lord pa rin ang buhay ko. Kahit ikaw mo ako si Lord pa rin ang lakas ko. Amen po ba? Kasi, ganoon mo talaga. Ang tao ngayon, pwede kang mabato kahit anong gawin mo. Amen? Kahit, alam mo, kahit sa akin, alam mo yung tinuturo ko. Kahit gumawa ka ng tama, pwede kang matuwid. Kung gumawa ka ng mali, babatuhin ka. Kung gumawa ka ng tama, babatuhin ka. Make sure na lang gumawa ka ng tama. Amen po ba? Ang totoo naman din, kasi sa Christianity, hindi, sabi nga hindi, ang kapayapaan, hindi ibig sabihin hindi kapayapaan, absent ng trouble. Walang sinabi sa Bible na may kapayapaan, tapos walang trouble. Hindi po. Sa Bible, ang kapayapaan, nandyan, kahit may trouble. Amen? Amen. Eh, may trouble ka, pero may peace. Yun yung totoo biblical. Diba? Kasi yung gusto mo ng peace, tapos walang trouble, parang hindi sa Lord. Kasi ang Panginoong Jesus mismo sa Bible, simula pinanganak hanggang namatay, grabe ang trouble. Wala kang makitang si Lord na mungkay sa walang gulo, lagi talaga meron. Lagi may nangyari. Amen mo ba? Nakakatakot na kapag wala na eh. Kasi kapag wala na, baka mamaya, tagabulo ka na. Amen? Kaya nakatandaan nyo kapatid, ito na dito, ganun ka rin dapat sa buhay mo na kahit anong sabihin mo, wala kang pakialam, sunod ang buhay ko. Amen mo ba? Amen mo ba? Nalala ko dati, nung may nagsasabi sa akin, ay, ganyan ka pala. Sa online, pinusap ko ha. Ito si Pastor Glenn, ganyan pala siya, ganyan pala siya, ganyan pala siya. Kasi isip ko, hindi ko totoo lahat yun. Hindi ako nagandun, pinusap ko, sabi ko, hindi ko totoo. Pero sabi ko, kung totoo lang ito lahat, tatanggapin ko ito. Pero hindi ko mapapatuloy ako talaga pa rin sa'yo. Hindi ako bababa sa pagiging pastor, hindi ako bababa sa pastor na ako, hindi ako alis sa akin doon. People can commit mistake, pero hindi ako makakamali. Amen? Yun na nag-iisip na, wala akong
tayo ganap. Wala pa ako ganap. Amen po ba? Perfect ka na ba? Amen po ba? Panagkamali ka. Sabihin, pag once, kasi alam mo ito yung mga taong perfectionist, pag nagkamali, lagi kinakondemn sa sarili. Yan yung mga taong mindset nila perfect ako dapat. Ang mga taong perfect talaga, pag nagkamali, condemn sa sarili. Alikod yan. Ibig sabihin yan, perfect ka. Kaya yung mga taong holy, alam nila na kapag nagkamali sila, hindi naman talaga ako holy, sila ka holy. At dahil sila ka holy, sabi sa Bible, when imperfection come, imperfection disappear. Amen? Kaya, yung time na yun, grabe. Until now, kung nagpabasa kayo ng mga comment section sa TikTok, o marami nagbabash kayo, marami nag-atake sila pag mga post na malalala. Pero kasi normal na yan. Hindi na yan excuse. Amen mo ba? Amen mo ba? Hindi ka pwede maging Kristyano kung walang bumabato sa'yo. Hindi ka pwede maging Kristyano kung walang nag-apos sa'yo. Hindi. Si David na malapit sa puso ng Diyos. Inatake. Ikaw ba kaya? Malapit ka? Malapit ka? Eh kung dumating ito na mismo kawal mo matake sa'yo. Masakit yun. Pero ang tanong, magpapatuloy ka pa ba? Alam mo, sagot din magpatuloy ka. Kasi Lord ang nagtawag sa'yo, hindi sila. Amen po ba? So that's number 2. David, man after God's own heart. Siya po ay number 1 motivator ng Panginoon. Number 2, God motivates Gideon, the weakest person. Si Gideon, pinakamahina. Pero naging hukom. Sino ang motivator niya? Ikaw sabihin mo, Lord, ako ang pinakamahina. Talaga ba? Ikaw ang pinakamalakas sa pamilya niyo? Ikaw ba talaga ang pinakamahina? Ikaw ang pinakapasawa? Ikaw ang pinakapasawan? Ikaw ang pinakamatalino? Ikaw ang pinakamagaling? Ikaw ang pinakamay alam? Pero ito si Gideon, sabi sa Bible, siya talaga ang pinakamahina. Sabi sa Bible, ito po, Romans, Hukom chapter 6, verse 12 to 16. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, magiging na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyari sa amin? Nasaan ngayon ang kababalagang ginawa niya noon? Nagaya ng tinento ng aming manununo. Kung paano siya iniligtas na sa Egypto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kami ng mga Magdalita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Magdalita. Ako mismo ang susunod ko sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano mo iligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipid ni Manasseh. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo mga Midianita ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Diba? Sasabihin na ito, ako pinakamahina. Ano mo sinasabi ko naman sa Lord? Lord, ako po kanina sabi ko may nakausap akong tao, sabi ko, kung pa-verse lang, yung mga nakulit sa akin ng verse, para sa akin wala yung kwenta sa kasi totoo ito siguro ganun sa inyo, doon kung narinig ko kwento sa inyo ng verse about sa buhay nila, pag nagpakwento sila sa inyo, kayo naman ang isip nyo, kung alam mo lang, mas verse ako sa iyo. Totoo yan. Amen po ba? Nanasin mo ba yun? Kaya parang, pag may kwento sa inyo ng tao na, alam mo, grabe yung mga nagagawa ko, ang verse ko. Pero ikaw, sisip-isip mo, kung alam mo lang, mas verse ako sa iyo. Kumbaga, alam mo yun, yung kasalanan mong ginagawa, sa kanila, parang verse 10, pero hindi nila alam, para sa'yo, mas pa rin sa'yo. Pero kung naisip mo, sasabihin mo siya, mas malala yung sa'yo sa akin, may mali sa'yo. Oo. May mali sa katabi mo, may abang yun. Yung friend na open sa'yo na, alam mo, brother, ganito eh. Nakakali lang sabi sa akin, Pastor, hindi nakatalik ako. Hindi nakatalik ko siya. Ito na gagawin. Magsisi ka. Oo. Sabi ko, ano ang gawin? Nakatalik ko siya. Sabi ko, ano gawin? Alam, umalis ko sa church, alam pakitabang buhay. Alam, sabihin ko sa'yo na, ano, kung nalito si Kristo, ano sabihin niya? Ano ba sinabi ng Lord doon sa babae ng mga niya? Na binabato. Ano sabi ng Lord? Pinatawag ko na sa mga kasalanan mo, sino ang Lord? Yun din sasabihin
sasabihin ko sa'yo. Kasi, pag binasa mo yung Bible ulit, babasahin mo ulit, right? Sino pa usap sa'yo? Basahin mo yung passage sa'yo, ang sasabihin ng Lord din sa'yo ulit. Parang bago, parang fresh sasabihin ulit sa'yo ng Lord na pinatawag ko na sa mga kasalanan mo, sino mo. Ganun lang ulit. So, pinapataan lang ng Lord sa tao. Nakaraan lang nila kapag sa akin, ngayon, wait lang yun, sabi. So, nag-on na lang sa akin, sabi ko, sa kanya, may bunga yan. Pero sabi ko, pigilan mo na. Kasi, may bunga yan. Pero sabi ko, patuloy ka. Kasi, alam, sabihin natin na iba ako sa krus. Alam, sabihin ko, sige, mabuha ko naman ito, baguhin kita. Di ba? Alam, sabihin ko na, ano, sabihin ko, paalis ko na sa church. Eh, kung paalis ko sa church, baka ako nang gawin mawala. Amen? Kasi lahat tayo may kahinaan. Maraming fitness. Pwede kahinaan mo pride. Pwede kahinaan mo magnanakaw ka. Lasinggero ka. Magsisigarilyo ka. Kahalayan. Diba? Sa church, ano maraming kahinaan? Pero ang point dito na, huwag ikaw mismo, huwag kang titigilan at timalisan sa buhay mo. Amen! Amen po ba? Amen! Kasi, alam niyo po, darating ang Panginoon. At hindi mo pwedeng sabihin na saka na lang ako mag-repent. Ayun na. Amen po ba? Kung natawag ka ba, ngayon ka magsisi. Amen po ba? Amen po ba? So lang kayo sabi sa akin, nagulit na lang ako tungkol sa akin kasi pastor, hindi na talaga sa akin nangyayari sa isip-isip ko. Dahil po, yun na. Pero hindi talaga sa akin, meron na siya ng MU, mga ganito. MU po mga nalalaman. Pero sa isang ganda, kung nakita niyo videos na kalala, alam mo, mas gusto ko yung tao open kasi nagtatago. Kahit ang Panginoon, mas gusto ko yung transparent kasi nagtatago. Kasi yung mga nagtatransparent, sila yung gusto makalala. Pero yung mga tao ayaw, tago lang yung tago. Kaya nga natatago eh. Pero hindi ka makatago sa mga. Amen po ba? Amen! Kaya, ganito na, kung gusto sa bahay, sabihin ako, ay, pastor, anong gagawin ko? Yan yung point. Alam niyo yung point kung dito ako, bigyan ko solusyon sa inyo. Huwag mo isipin na ikaw lang may verse sa church. Gusto mo lahat kayo, magbit-pambitin ko. Lahat kayo nakausap ko na. Halos lahat kayo yung mga naka-open sa akin, halos lagi. Na ganito. Pero lahat ng yan, si Lord pa rin ang final decision. Amen po ba? Amen. Alam niyo naman yan. Alam niyo kung sino mga nakausap ko. Alam niyo, pero ang punto dito, kahit i-motivate ko kayo na motivate, si Lord pa rin talagang nandun ang mapapalag sa'yo. Kaya nga lagi sinasabi na, i-invite mo ang Lord sa buhay mo. Magpalayo ka sa Panginoon. Kasi si Lord na magpapalayo sa'yo. Amen? Ang dami ko lang nilihans dito sa church, walang nangyari. Ang dami ko lang pinanong sila, walang nangyari. Ang dami ko lang umiyak ka pa sa harap nila, walang nangyari. Ang dami, pinagkastingan mo, iniyakan mo, sinabi ang Brazil, walang nangyari. Kaya ko na-prove na, okay. Hindi kasi na tinatanggap talaga ang Holy Spirit sa akin na totoo. Kaya walang magbabago. Kaya kailangan maniwala ka sa Diyos. Amen? Kaya kung sabihin na ikaw ang pinakamahina, ikaw ang pinakaano, hindi. Kahit ikaw ang pinakamahina, ikaw ang pinakamasama. Di ba si Paul? Sabi niya ako pinakahamak sa lahat. Pero ang sabi sa Bible, yung tinatawag ng malaki, grabe maglingkod ng malaki. Amen po ba? Ba't ako nandito? Grabe magpatawad ka po sa akin? Grabe magpatawad ka po sa akin? Maraming tao hindi ako pinapatawad hanggang ngayon. Pero hindi naman nagmamata yung kapatawaran nila. Kapatawaran ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kung hindi yung patawaran ng tao, ano sabi sa Bible? Silang hindi nagpapatawad, hindi nagpapatawaran ng Diyos. Pero kapag pinatawad ka ng Diyos, si Lord, alam mo, gagana namin eh, pag kumbaga, ang Lord ang pinaka-mataas sa lahat eh. So, wala nang pakialam ng Diyos kung hindi ka parang tawarin ng tao kasi pinatawad ka ng pinakamataas. Amen? Kasi ang sabi sa Bible, patawarin mo lahat na nagkasala sa iyo, humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos. Hindi na kailangan, hindi mo na, alam mo, siguro marami ka nagawang kasalanan, hindi mo na sila kilala kung sino sila. Pero ang utos ng Bible, humingi ka ng tawad sa Lord, patawarin mo lahat sa iyo, nagkasala, patatawarin ka ng Diyos. So, hindi mo pwede sabihin na ako pinakamahina. Si Gideon, pinakamahina. Pero sabi nga, yung pinakamahina, kumalaban ng parang isang tao lang.
Actually, sa Bible, parang hindi na lang isang tao yung kinalaban ni Gideon. Wala siyang kinalaban. Kasi kung mababasa ng Bible, nagpakunog lang sila ng trompeta, talo na yung mga kapit-kalaban. Wala siyang nakaharap na isang kalaban. Wala! Wala akong nakita sa Bible si Gideon nagganong-ganon. Wala! Ang nangyari sa Bible, natusan niya yung mga kawan niya, magtatlong pangkat tayo, patungin yung trompeta, kasi pinatulog nila yun, lahat ng kalaban nila sobrang dami, nagkagulo. Sila yung nagpatayan. Sila yung nagtakbuhan. Wala siyang nakalaban. Yung sinabi ng Lord ng isang tao, yun ang pauna ng Lord. Pero nung sumunod si Gideon, yung pinakita ng Lord na yung sinabi ko, higit pa din yung kaya kong gawin. Amen mo ba? Totoo, makita mo dito, kunwari sa akin, may sinabi ang Lord na gawin mo to, ginawa ko, tapos ang ginawa ko siya, yung pinagawa ng Lord, mas pinaganda niya pa. Alam mo yung mga dito, yung sinabi ng Lord kay Gideon na parang alam na laban sa isang tao, sabi sa kanya Gideon, kahit isang tao na Lord, ako pinakamahina, talo pa rin ako dito. Siyempre si Gideon pinakamahina. So siyempre kung sasabihin ng Lord na kahit isang tao lang, pwede isipin ni Gideon, ako na nga pinakamahina, so kahit isa pa yan, talo pa rin ako dito. Pero ang ginawa ni Gideon, sumunod pa rin siya. Ngayon, nung nakita ng Lord na sumunod si Gideon, ang ginawa ng Lord, dahil sumunod ka, mas tawagan niya ito pa. Wala ka makakalaban. Wala ka makakaharap. Anong ginawa ni Gideon? Ang ginawa ni Gideon po, nung nagpakaya niya yung mga kalaban niya, doon na siya nag-intervene, pinamuha niya yung mga kalaban niya, pero wala siya nagpaglaban. Doon makita talaga ang pagsunod, may bunga. Amen po ba? So, hindi yung sabihin mo mahina ka. Lahat tayo may worst sa buhay. Amen po ba? Kung sa'yo ang yan kahinaan mo, may worst ako. Ay, gusto mo magpintuhan tayo ng worst o magpintuhan tayo ng pinakamagandang dinunod sa buhay natin? Amen po ba? Ano mas masarap pagpintuhan? Yung ginawa ng Diyos, yung mabag ng Diyos, o yung worst? Ano masarap? Pagpintuhan. Di ba nakaka-toxic pag ang pagpintuhan natin kahinaan? Di ba? Nalala ko dati, na ito yung primary leader pa lang ako, may mga handle ako dati na punta kami sa isla, sa Puerto. Fellowship kami doon, nagpakwentuhan kami, sabi natin sa kumbahan namin, grabe no, datang pinagpakwentuhan natin po, kahinaan, puro ito, puro ito. Ngayon pinagpakwentuhan, puro ano, parang puro breakthrough, ang gano'n ng Lord, kakaparan ng Lord, wala kayong emotional ba? Alam mo ganun dapat, amen mo ba? Amen po ba? Kasi, saan ka makita sa titalan kita? Saan ka makita sa Bible na in-entertain ng Lord yung mga weakness ng mga apostol? Saan ka makita sa Bible na yung mga weakness nila in-entertain ng Lord? Pinag-usapan. Kasi sinabi ng Lord na, okay, magila ka, sige. Wala. Nakapokus talaga sila sa Lord. Kasi pag nakapokus ka sa Lord, nawawala lahat ng weakness mo. Amen po ba? Amen po ba? Meron ko pang makita sa Bible na nag-meeting sila, tinanong ng Lord yung mga lingkod niya, okay, Pedro, anong kahinaan mo? Mag-open ka sa akin, mag-open ka, bilisan mo. Matthew, anong kahinaan mo? Di ba? Ang sinabi ba, John, anong kahinaan mo? Di ba? Wala! Makita ko sa Bible, talagang pag-disciple mo sa mga apostol, bak-bak, ano agad. Sunod, mas priority ng Lord ng mga apostol mag-focus sa pagsunod. Kasi sa pagsunod, nawawala yung pagsubay. Amen po ba? Kaya nga may mga pinapagawa ang Lord sa atin araw-araw. Kaya nga may goal, kaya nga tayo may ministry kasi para mas makapuntay sa pagsunod. Kasi, yun lang naman yung natin para ma-overcome yung pagsunod Pagsunod, amen po ba? Kasi pag hindi ka sumusunod, pagsunod talaga papasok. Kaya stop saying walang solusyon ang binigay ng Lord. Mayroon. Maraming binigay ang Lord na gawa mo sa atin araw-araw. Marami siyang binigay. Kasi lang, mas pinipili mo hindi sundin yung ginagawa ng Lord. Kaya ang ending, napupunta ka sa pagsuway. So may solusyon na. Choice mo na lang ang kailangan gawin. Amen po ba? Amen po ba? Si David, bakit ba si David natokso? Bakit siya mahalin niya?
nakikipaglaban yung mga kaaway niya, ay yung mga kaaway niya. Siya nagpalakad-lakad sa terrace. Di ba? Habang yung iba nagbabatil, siya nag-relax. Pero may gagawin dapat siya. So yun yung solusyon. Ang solusyon, may gagawin na dapat. Amen po ba? Pero ang point ko dito kapatid na, kapag sila yung number one motivator mo, ilang beses ka man mag-down, tulad yun ang life verse natin kanina, yung pinaka-main verse natin kanina, sabi doon, di ba, na kapag sila dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad ngunit hindi maghihina. So, totoo po, sa Christianity, may time na down ka. May time, lahat naman kayo na down. Amen po ba? Na-down na ba kayo lahat? Nanghina ba kayo lahat? Sino hindi? Doon yung meron ko na burn out ka rin ba? Yung parang, ayoko mo lang ipag-usap, parang ayoko mo lang. Lahat ba nakaranas? Lahat naman talaga. Pero bakit lang dito, si Lord pa rin ang reason. Amen po ba? So hindi kasi hindi mo pwede sabihin. Naintindihan ko naman na kailangan talaga natin umapoy ng umapoy. Pero dumating ka sa part na gano'n, doon mo kasi mararanasan talaga yung sinasabi na God is my strength. God is my sustainer. God is my everything. Diba? Kung kay Paul pa, ang kalakasan, ang kahinaan ko, ang kalakasan ko. Diba? So kaya, yung point dito kapatid na, kahit hindi sa point na gano'n, pero paano makikilala ang motivator mo? Hindi. Ang hirap yung motivate ng tao, okay ka naman? Baka masabihin mo rin, hindi ko na kailangan motivation mo, okay ako. Diba? So paano makilala mo ang motivator mo? Talagang may mga bagay na mangyari sa buhay mo. Amen mo ba? So yan. So next, sino pa ba sa Bible yung mga minotivate ng Lord? Next, I see yan. God motivates Moises, the meekest man. Ano ba yung sabihin ng meekest? Humble. Si Moises po, si Lord din ang nag-motivate sa kanya. Ano sabi nito? Exodus chapter 4 verse 10-12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, mulat mula kay hindi ko ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon, pautay-utay pa rin ako magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bini o pipi ang isang tao? Sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang aking sabihin. Diba? Si Moses, naglasing ni Lord, utal ako. Imagine yung utal na magsalita ka sa utal ka ba? Diba? Utal ka ba? Diba? Ang ingay mo narinig mo nga pagkatama mo nga church mo, grabe ka ingay pero yung point dito, makita mo na may tinaan siya. Pero sabi na, wala siyang rason sa Lord. Kaya ang point dito, kapatid na, meron siya kayo. Nung isa ako dito, sabi sa Lord, may bakit ako pastor? Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako sanay sa tao. Hindi ako yung sabi, ayaw ang audience. Kung alam nila, every time mag-preach ako, every linggo, may time na parang ayaw ko magsalita. May time na parang, minsan kung mawalis niya, nakapikit ako pa ng worship, ayaw ko tumingin sa tao. Ayaw akong tumingin sa crowd. Kasi nga, meron akong gano'n na parang, ayaw ko talaga ng crowd. Pero, hindi kasi pwede ko masunod si Lord. Amen? Alam mo yun, pwede ko sabihin, Lord, ayaw ko mabala ka dyan ako ng pastor. Tapos yung sasabihin, hindi ako pastor, hindi ako magsalita. Doon lang makita yung grace ng Lord. Amen? Dati din sa worship team, mayroong tao nagkanta, laging pala mo. Nahiya. Ba't tayo sa worship team? Yung mga nasa worship team, iba, alam nyo, kinakapala lang nila yung kanta niya. Pero pag sila, gusto na lang tumagod yan. Kasi doon makita yung grace ng Lord. Amen po ba? Kahit ito, lahat common to sa atin. Nakakayaw mag-evangelize. Pero dahil sa motivation na nag-evangelize ka. Totoo lang, di ba? Ayaw mo approach, hindi mo kakilala.
Nalala ko talaga sa kwento, sabi mo, isang oras na nakatayo-tayo ako doon umabot sa puso yung tao. Tagal, promise. May lumapit pa sa akin dati na babae na sabi ang ginamit siya ng Lord, nagsabi siya sa akin na, share ka na. Sabi niya, nag-practice siya sa harapan ko. Makinig ka, aking lingkod, gano'n. Mag-share ka na. Kung nabitan ako, practice sabi mo? Pero sa akin, kami lang dalawa yun, malayo. So, tapos, umuwi talaga ako lang na share. Umuwi ako lang na share sa sobrang hiya. Kasi yung pag-uwi, sabi ng Lord, ang nahihiya, yan yung totoong pride. Sabi ng Lord, bakit ka nahiya mag-share? Kaya ang share mo naman hindi buhay mo, hindi ako. Kaya, tapos sabi ng Lord, paano ka nalago kung mahihayin ka? Tapos ito ko sabi ng makapal yung mukha ko dati sa mga sa kaluhan, sa akin, tinakayak mo ako. Dito na ako nag-start mag-share sa Biro. Doon ko nakita. Tapos sabi ka ng Lord, ang totoong post-post may boldness. Sabi ko, hindi mo kinubukasan nag-share ako. Kasi alam mo yung maganda, nag-share ka na, tuloy-tuloy na. Tapos nag-share ka na, tingin ng mga tao, kapal na ng mukha mo. Pero hindi nila alam dahil yung lahat sa grace ng Lord. Hindi makapal ang mukha mo. Sinusunod mo lang yung sinabi ng Bible na ang sino mong magkahiya sa akin sa harapan ng maraming tao, ikakahiya din sila sa harapan ng aking Ama sa langit. Hindi makapal ang mukha mo. Sinusunod mo lang yung sinabi ng Bible na I am not ashamed to preach the gospel. Ang nakalagay din sa Bible na sumpain ako kung hindi ko ibahagi ang salita ng Diyos. So hindi makapal ang mukha mo. Pagsunod po yun. Amen? Naalala ko dati na TikTok live ako. Ang dami kahit sa inyo, maraming nahihilig sa TikTok live pag dumating ng time na sinabihan ko kayo na, mag-live kayo sa TikTok, mag-share kayo. Gusto ko makita ko na ganyan. Diba? Pero hindi nyo naiintindihan, hindi ka pinag-share ito para sa mukha mo. Yung kwento mo gusto marinig ng mga tao. Nung nag-TikTok live ako, nahiyak din ako muna. Pero nung katagalan, talagang yung hiya, mawawala siya. Lalo pag may nanonood sa'yo ng 100 people. Kasi ngayon, sa totoo lang ngayon, may mga tayo nag-live ako pero mga website na lang. Pero nakaka-abis doon na kahit gano'n. Dahil kayo naka-nanonood. Naka-nanonood sa live ako, nag-celebrate kayo. Tapos marami nanonood doon, nagsasabi, Pastor, balik ka na sa live, bumimiss ka na namin. Dami ka na, 100 plus. Sabi ko, pag-pray nyo lang sa Lord. Sabi ko nga sa kanila, naalala niyo yung sabi sa Bible, nag-pray si Cornelio, pinadala si Pedro, may nag-pray ng Janita, pinadala si Paul, ay sa Macedonia, may nag-pray, tapos nakita ni Paul sa vision niya, pinangusap sa lugar na yun. Ako, pag may nag-pray sa inyo, mag-live ako, nangusap saan sila, mag-live ako. Pero kung wala ako mag-live. Tinabi ko talaga sa live yun. Mag-live lang ako kung nangusap ng Lord. Mag-pray kayo. Kasi, mapapadala ang Lord ng tao kapag may nag-pray ng mga padala. Amen ko ba? Nalala ko yung kinapunta ko dito ni Pastor, sabi ni Pastor sa akin, hindi kayo papadala ng Lord sa nara kung walang mga taong nag-pray na makilala nila. Amen! Kaya sila ng Pastor, sabi niya, kasi papunta ko dito, sabi ko, Pastor, sino ka partner ko? Wala akong kasama, wala akong kakilala. Sabi niya, hindi kayo papadala ng Diyos sa tayo ng nara kung walang tupang puhaw sa akin. Amen! Sabi ni Pastor, meron yan, hanapin mo lang. Wala, kaya lang tao dito, hindi ko alam kung sino mga kasama ko talaga. Alam niyo ng mga kasama ko simula dito. Wala akong alam kung sino talaga yung mga kasama ko. Pero sa biyaya ng Lord, dito ko kayo. Amen? So, totoo talaga na, ang point dito, kapatid na, hindi mo pwede sabihin na hiyak ka, utal-utal ka, si Lord pa rin nag-guide mo. Amen? Sige mo, ang utal-utal na tao, ang inilid mo 600,000. Sino makakaintindi sa iyo? O tayo si Moises, pero nilid na 600,000. Diba? So, doon pala, wala ka talagang maranason. Hindi siya patungkol sa utal ka, hindi siya patungkol sa mahina ka, patungkol tayo sa pagsunod mo sa Diyos. Basta sumunod ka lang sa Lord, isang araw kaya mo Lord pagulin lahat. Amen mo ba? Amen mo ba? Okay, so next, God motivates Elijah the prophet of fire. Si Elijah sa Bible, sino to? The prophet of fire. Siya nagpapawa ng apoy. Si Elijah sa Bible na-depressed. Pero hindi siya suicide.
na-depress ka, hindi mo kailangan mag-suicide kung sino yung motivator mo. Amen mo ba? Ito totoo. Nakaraan niya pinagpunta sa bahay ko, yung sabi niya sa akin, Pastor, kahit anong mangyari, ayaw ko talaga talikuran ng Lord. Kasi pag tumalikod ako sa Lord, baka patayin ako ngayon Pastor kasi grabe depression ko dati. Kaya ang ginawa niya, sinabi siya sa akin, nag-confess din siya sa akin, ito nag-confess din siya. Nag-confess din siya, sabi niya, Pastor, ano dapat kong gawin? Sabi ko, kahit anong mangyari, Pastor, ayaw ko talaga iwanan ng Lord. Kasi kami inopay ko na rin po, tapos may mga inopay na rin po ako dito sa anak ko, pamilya ko, at sinabi ko talaga sa kanila na kahit anong mangyari, ayaw ko talaga pumunod sa Lord. Kasi pag tinalikuran ko ang Lord, wala na ako dito, mamamatay na ako. Kasi depressed na siya dati eh. Halos magpakamatay na talaga siya dati. Talaga sabi ayaw talaga, sabi ko, wow, kahit anong nalulog pa talaga ng Lord. Eh kasi, alam mo sa Bible, si Elijah, siya po ay na-depress sa Bible. Siya yung sabi sa Lord na Lord, kung pwede ba, mamatay na lang ako. Ayoko na. Pero sila nag-encourage sa kanya. Pero yung naamis ako sa buhay ni Elias sa Bible, yung taong gustong mamatay, yung taong gustong pumili siya ng Lord, siya pa yung taong hindi nakaranas ng kamatayan. Kasi sa Bible si Elijah na-rapture siya. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sa Bible, kung bumasa nyo, kinuha siya ng apoy. Kinuha siya ng kalesa, may kabayo, dinagit siya. Na-rapture siya, nabuhay pa siya. Maliban kay Enoch, si Elias. Diba? So, doon makita talaga na yung, sorry, ito ay, alam ko medyo, pero kung depressed ka, si Jesus ko talaga ang dapat malapitan. Amen mo ba? Depression, naranasan ko rin po yan. Maraming beses na ako dati na gusto mo magpakamatay. Maraming beses na ako dati na parang inisip mo wala ako sa mundo ko, ayoko na. Pero inisip ko, worth it ba itong mga taong pagsasakripisyon ko ng uwi ko? Worth it ba? Hindi. Hindi sila worth it. Si Lord ang namatay sa akin. Kaya sa kanya ako dapat mamatay. Amen? Amen mo ba? Meron pa ako dating, alam mo kahit dati may mga suicide thoughts ako, may mga kalong-kalong ko yung isip ko. Sabi ko, pag magabiti ako, pagbutuloy sa akin. So wag na lang. Masasaktan lang ako. Ganun ako dati. Tapos, pero totoo lang, dati yung isip ko, pag nagbiti ako, saan ako mapupunta? Kung makapunta ka, sabi ko, ayoko maging babies. Ayoko maging lamok. Hindi ko kasi kilala yung pero sa langit nun. Pero nung time yun, buti talaga yung loob ng Lord. Pero alam mo po, alam kahit nasa Christian ka, hindi ka excuse sa depression. Pwede nandito ka pero isa sa kailangan mo yung depression. Pero alam mo po, si Lord pa rin ang buwan motivation. Amen mo ba? Si Elijah po sa Bible, depressed siya. Sabi sa Bible, 1 King chapter 19 verse 5 to 12. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang, ito yung time na depressed na si Elijah. Hindi nasulat dito sa passage, pero ang nakalagay sa Bible, sinabi ni Elijah na, Yahweh, mabuti pang kunin mo na ako, ayaw ng mabuhay. Tapos ang nangyari, habang nagdasal siya ng gano'n, ito na po yung nangyari, nahiga siya, nakatulog siya. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito, at ang sabi, gising na, kumain ka. Nang siya'y lumunod, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay umiga muli. So, itong tinapay na to, literal to dito, pero alam mo sa Bible, kasi after mo basahin ko, bumangon ulit si Elijah, pagbangon na ito, ano siya ulit? Alam mo sa Bible, si Kristo po ang bread of life. Siya ang bread of life. So, sa buhay mo, kung dumating ka na depressed ka, na-stress ka, kumain ka. Amen mo ba? May stress eating. Effective din yung stress eating, ha? Pero maganda ka ng Bible, eating. Kasi si Kristo ang bread of life. Siya yung tinapay. Amen mo ba? Alam mo, totoo yan. Ilang beses na ako nakaranas ng stress, depressed. Lalo na pag nag-pastor kayo, I declare, di ba? Mag-pastor kayo, I declare. Para nalasan mo talaga yung mga naranasan namin. Di ba? At yung nag-leader naman ako, ganun pa rin. Na-stress pa rin ako, nag-leader ako. Walang pinagbago actually. Pero alam mo yung point
point ko dito na si Lord pa rin talaga ang bread of life. Siya yung palabasa ng Bible, yung magulong mong isip, niliwanag talaga siya. Lalo na kung unang buklat, sa pool agad. Ano yan? Unang buklat, sa pool agad. Unang buklat, para sa iyo agad. Ewan, anong hindi ka mag-isip? Ang Bible hindi pwedeng malitin, pero nung pag yung binuklat mo, may kapangyarihan yan. May kapangyarihan yung Bible. Alam mo, hanggang ngayon, every time na nagbubulat ako ng Bible, parang babasa ka, parang naman may kapangyarihan talaga siya. Yung ibang libro, binasa ko, wala akong napapala. Pero yung Bible, pagbasa mo pa lang, yung mabasa mo pa lang kwento, may tuwaras ng balik mo, kapangyarihan ng Diyos kung kilos na. Ganun po kapag ko lang Bible. Kaya hindi mo pwedeng malitin yung Bible. Kaya yung Bible mo, basahin mo, hindi pasikat mo. Amen po ba? Bread of life yan. Sabi sa Bible, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Amen? So ganun lang nangyari si Elijah nung na-depress, kinakain ng tinapay. Tapos, after na kumain, nakapulog siya ulit. Sabi sa verse 7, ngunit bumalik si Yahweh, bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lakarin mo. Isipin mo, hindi siya sinabihan ng na, naman si Elias, na-depress na. Sige, hindi ba naman siya kalakarin na? Kanya kang mula na, na-depress na kasi. Walang pahinga-pahinga. Di ba? Sa atin, parang puso yung ano eh. Pastor, pahinga muna ako, na-depress kasi ako. Hanggang ko wala, natulog yan. So walang sinabi ang Lord sa kanya na, sige, magpahinga ka muna 1 month ha? Kasi na-depress ka. Wala. Kakatapos ko lang magsasalita ko din na lang ako. After that, ginising para palakarin. Uy, bangon na. Siguro sabi na lang, tama ng drama mo, bumangon ka na. Bangon na. Ito dito, bumangon ka at kumain, napakahaba pa na lalakarin mo. So, gano'n din siya kapatid. Kung dumating natin, hindi ka sila stress ka, kakalabutin din ikaw ng Lord. Sasabihin ka, malayo ka pa ko eh. Malayo pa lalakarin mo. Ha? Sasabihin mo ka mo, malayo pa lalakarin mo. Sabihin mo, malayo pa. Kaya huwag ka muna magpain mo. Pero kumain ka muna bago ko lumakad. Amen? Ngayon sabi, alam mo hindi mo isang bakit kasi siguro mapapagod. Hindi ka kumakain habang naglalakad ka. Siguro kaya ang kumakain sa Christian life mo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka kumakain, kaya ang ending nag-burnout ka, napapagod ka. Kasi totoo ang Bible. Ang dami na po sa church na mga taong nanghihina. Mga taong hindi nila maintindihan yung paliwanag ko. Tapos ang pinakaulat pala, wala ng devotion, wala ng prayer, wala ng fasting. At nag-amin yung tayo ng mga tayo na. Alam niyo ng lahat ng mga kinausulan natin natin. So yun yung point. Si Elijah, hindi na siya sinabi na lumakad. Nag-depress siya. Pero pinakain mo siya kung siya lumakad. Tapos, anong ginawa ni Elijah? Hindi siya nagsuway. Sumunod siya. Anong ginawa niya? Kumain siya at uminom. Kumain! Kumain ka ng Word of God. Uminom ka ng ano? Holy Spirit. Amen po ba? Sabi sa Bible, sa Bible, ang Bible, yan ang Word of God. Ang Holy Spirit, yan ang tubig. Amen po ba? So, hindi lang sapat na magsa Bible. Kailangan mo naman mapaspos. Amen po ba? Kaya kailangan makid ka. Hindi lang sila ito kumain. Uminom din siya. Magugulan ka kasi eh. Nagalas ako magbasa ng Bible, pero hindi ako napaspos kahit wala. Parang nangyayari. Kasi ang totoo, hindi mananamnam ang pagkain ng maayos kapag hindi ka makain ng tubig. Di ba? Kahit kung uminom ng tubig, parang solo. Parang nananamnam talaga. Parang mas maayos yung flow. Ganun din po, nabasa mo yung Bible, kung gusto mong ma-apply yun, kailangan kumilos ang Lord sa'yo. Amen po ba? Ang Holy Spirit ang mag-guide to apply the Word of God. Amen po ba? Hindi sapat na nabasa ka lang, mapuspos ka dapat. Amen po ba? Kasi pag yung Bible, ginagawa mo siya ng sariling lakas mo, pwedeng tumigil ka. Pero pag ginagawa mo siya dahil sa Lord, tinutulungan ka ng Lord, mapapatuloy ka. Amen? Sabi dito,
sabi dito, kumain na siya muli at uminom, at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang makapaglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. After ma-depress, lakad agad 40 days. Siguro kung iba, depress lalo yun. Sigurado kung ikaw yun, ang hirap ka rin mamatay, nang nagaw dapat. 40 days. Umaga gabi. Di ba? Katapos mo lang mag-run sa Lord, tapos papalakarin ka ng 40 days. Tapos ang inakit niya, hindi baka, bundok. Nukit ka ako ng bundok din sa araw na tapos mamatay-matay na ako eh. Di ba? Ito pa kaya, bundok, tapos 40 days. Di ba? So imagine mo pero sumunod pa rin siya. Amen po ba? Bakit? Sino motivator na? Amen? Kaya dito, pumasok siya sa isang dungis, katulad paligtas ng gabi. Walang ano-ano yung nagsaligtas sa si Yahweh. Anong ginagawa mo ng paligtas? Sumunod si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa kanang buhay ko. Subalit, sinira ko ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Binasak nila ang inyong mga altar. Pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira. At pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito, dumaan si Yahweh at umihip ang malakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang panayok na tinig. So makita mo ito ang kapatid na mag-stand ka lang sa Lord. Kapag nag-stand ka sa Lord, lahat ng against sa'yo, sila bahala doon. Eh, ako naniniwala ako talaga na ang dami na pong mga pinakita ng Lord sa akin na yung mga taong umakalabong sa'yo, as long as nasa tama ka, nasa totoo ka, si Lord talaga bahala sa kanila. At yun yung gusto ituro sa atin ng Lord lahat. Sa inyo lahat, kung dumating ang time na nanidepress ka kasi lahat, yung depression dumarating siya kasi ayaw na sa'yo na tao. Rejected ka ng mundo eh. Wala namang nadidepress sa tanggap. Nadidepress ka kasi may mga nag-reject na sa buhay mo. May mga ayaw, may mga ayaw sa'yo, ayaw kumalik sa'yo na sitwasyon, ayaw kumalik sa'yo ng panahon, ayaw sa'yo kumalik ng tao. Pero, kung hindi mo hindi naman tindas, sila ka pagdating pa rin sa buong buhay mo. Amen po ba? At magtatagumpay ka. Amen? So, ang depression nandiyan talaga. Lalo na sa kalang ni Elias, siya na lang ang propeta. Wala nang iba. Walang naging kahit sa kanya. Kaya gusto na lang magpakamatay. Gusto na lang mawala. Pero makita mo ang Lord kasama ng Haman. Ang tinig ng Lord ng Haman. Amen? So, yan po yung next. And last, Paul. God motivates Paul, the fearless apostle. Yung tingin ng mga tao sa Bible na matapang, yung walang kinakatakutan, kaya lang nila matapang siya. Pero hindi nila alam, si Lord yung magiging kahit sa kanya. Yung tingin ko, yung tingin mo sa church ng boy, yung tingin mo na matapang, yung tingin leader mo, yung tingin mo malakas, hindi. Sa likod ng mga yan, si Lord po ang backer nila. Walang malakas pag walang Lord. Amen po ba? Ako hindi ako malakas. At paulit ko sinasabi yun. Si Lord ang malakas. Amen po ba? Amen po ba? Dito, Gawa chapter 18 verse 10 to 10. At verse 23 to 11. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng Panginoon, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagalusunod sa lungsod na ito. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang loob kung paano magpatutuo ka tungkol sa akin sa Jerusalem, kailangan magpatutuo ka sa Roma. Ang nakikita ng mga tao kay Paul, grabe na kayabang. Ang nakikita ng mga tao kay Paul, grabe na katapang, pero hindi nila nakikita yung alay sa Paul. May takot si Paul. May takot siya, nangamang siya. Kaya nga sinasabihin siya, huwag kang takot.
Sinasabihan siya ng Lord, huwag ka pumasok. Tumuloy ka, mangaral ka, ako bahala sa'yo. Diba? At ganun din naman lahat tayo. Amen po ba? May tayo na kung share ka, lalo kung maraming tao, lalo kung pupunta ka sa lugar na alam mo na mga persecutor nandoon. Lalo lang mga sa mag-weir, may mga handle kayo, mga pinipersecute, tapos pupuntahan sa bahay nila, may mga magulang kakausapin mo, ay mga walang hindi ka naninig. Mapipray ka ba na, Lord? Ipuhin mo yung parents na kahit kayo hindi magalit. Di ba? Ang nakikita nila, marapang ka, pero hindi nila alam si Lord na gumotivate sa'yo. Ganyan po si Paul. Sa Bible si Paul, yung kaya natin fearless, sa Lord po siya kumakapit. Amen po ba? Kaya, ang point dito kapatid na sa buhay natin sa Christian, dapat si Lord lang ang motivator mo. Amen po ba? Amen po ba? Sabihan mo katabi mo, si Lord lang ang motivator mo. Hindi, sabihan mo. Kasi hindi ka magtatagumpay kung hindi si Lord motivator mo. Amen? Amen po ba? Conclusion, last. Ito po. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Dahil kapag nawala siya, nawala na rin ang pinaka-motivator mo. Kahit mawala ako sa buhay mo, pwede kang patuloy sa Lord. Kapag nawala ang Lord sa buhay mo, hindi ka makapagpatuloy sa Lord. Amen po ba? Kahit nawala, kahit mawala yung pastor ko, mawala yung leader ko, kung sila na number one motivator ko, hindi ka mawala sa Lord. Amen po ba? Pero pag ang motivator mo, hindi si Lord, mawawala ka talaga. Amen? Kaya, tandaan, Christ is our motivator. Amen? Kaya, in this topic, yung gusto na, after this, in-encourage ko ang lahat na magpalalim ka ng relasyon mo sa Lord. Kung sabi mo sa lagi, mag-pray ka, magbasa ng Bible, talagang dumipindi ka sa Lord. Huwag kang umasa sa, okay mo yung mga tao sa paligid ng Kristiyano, pero huwag kang masyadong comfortable sa kanila. Dapat meron kang tinatawag na ground. Ano yung ground na? At meron kang isip na parang may mali. Na parang nakaasa na ako sa kanila. Ano problema? Kung ano paging ganito, Lord? Hindi pwedeng ganito. Dapat kahit nandyan sila, dapat sa iyo pa rin ako umasa. Kasi alam mo kung bakit? Babagsak ka talaga pag pinagtinagtan ng mangyari. Amen mo ba? Amen mo ba? Tumayo ka talaga. Sige, bukas. Lahat ng kasinungalingan, pagsisigilan mo. Lahat ng pagmamataas, patuloy kang magpakumawa sa Panginoon. At hayaan mo ang Panginoon muli sa iyo. Yes, Jesus. Sige, alasan mo, Jesus. Yes, Lord. At sa mga ko sabihin ko sa Panginoon, patawarin mo ako. Tungkulin pa ang pagkakilala ko sa iyo. Patawarin mo ako kung umiiyak namin na hindi siya tatawa. Nagkamali ako. Ikaw lang pala ang totoong pag-ibigay ko. Ikaw lang ang totoong pag-ibigay sa buhay ko. Humingi ng tawag sa Panginoon ko. Ikaw yung tao, panyanan na lang sa tao. Humingi ng pag-ibigay. Nakakalimutan po ang Diyos na sa tabi mo. Nakakalimutan po ang Panginoon na siyang laging kasama mo 24/7. Siya ang hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan. Siya ang Diyos na tapat, kahit hindi ka tapat. Sabi mo, Lord, sorry. Patawarin mo, magpapabagat ka. Huwag kang mapataas, huwag kang papalaki. Dahil wala kang